Hi fam, welcome to Vlogmas Day 13. Good morning fam! So it's currently 7:40 ng umaga and nakaayos na po ako. Ayan na yung aking maleta, sasala na lang. Yun na yung hand carry ko and naayos ko na ang lahat. Ayan, malinis na. And ready na tayong mag-check out. So, punta na tayo sa last leg of the trip, ang Bukhara. Isa din yun sa mga sikat na tourist spots dito sa Uzbekistan. And isa din yung lugar na kasama sa Silk Road. Kaya, i-visit din natin siya. So, 10:28 ang biyahe ng train natin going to Bukhara. So, dapat 10 AM nandun na tayo sa station. Sobrang aga ko, no? Plano kong umalis dito ng 9 para mga 9:30 nasa station na tayo. So, yun lang. Breakfast na muna tayo sa baba. Alright, 8:08 AM na ngayon and the temp now is 3 degrees. Kayang-kaya naman ng aking heat tech. Baba na tayo doon. Breakfast tayo. Ganda talaga ng hotel, grabe. Oh, mamimiss ko ang ating hotel. Sobrang comfortable talaga ng tulog ko. As in, ang sarap lang talaga. Alam mo yung parang di ako nanaginip. Sarap lang, gano'n. Tapos pagising mo, ang ganda-ganda ng gising mo. Gano'n yung feels. Ang ganda ng energy talaga ng hotel, no? Kain tayo fam. Una kong binanatan yung persimmon. Ang sarap. Yung persimmon na nag-grow sa tree nila dito. Ang tamis. Parang ngayon ako nakakain ng persimmon. I love it. Yan siya. Hindi natin focus. Sarap. It's good. Yeah, really? Yes, I like it. Yeah. Some pancakes. Would you like some more? No, I'm good. Yeah. How, Do you eat the skin? Yes, of course. More natural one and more like healthier one is like skin. Ah, really? Yes. Okay, I'll eat the skin. Mas healthy daw yung skin. Kinakayod ko pa. Kinakain pala yung skin. Sarap, tamis. Ang bongga ulit ng breakfast natin. Oh. Ang dami. Pancake na lang tsaka tinapay. Okay na ako. Ayan, may tinapay pa. Dami. Okay, safe. Hindi tayo natuluan. May coffee pa. Ang sarap. Meron pa tayong tomatoes and cucumber. Okay, done with breakfast. Grabe, super busog. Panalo tong persimmon. Ayan, oh. Diba? Sarap, grabe. Alright, 9:05 na ng umaga ngayon. So, sakto lang tayo. Baba na tayo. Magbubuk ulit ako ng Yandex going to Samarkand train station. So, ito lang ang suot kong coat pero naka-heat-tech ako sa loob. Pati pants naka-heat-tech ako. Kasi, ano bang temp ngayon? Actually, ano nga ngayon, maganda yung weather. 6 degrees sa Samarkand. Tapos mamayang hapon, mag-15 degrees. Ang init. Pero tomorrow, magsa-snow. So, after ng snow, lalamig na ulit yan. So, tara. Ito lang yung backpack mo. I have my bag. Aking white na bag from Sydney. Tapos ang aking backpack. Nabili ko to fam nung nag-ETC kami nila mamang and ni baby. Ayan. Sa Herschel backpack.
Ito daw yung parang pinaka-classic nila. Oo nga, kasi sa airport, ang dami ko nakitang katulad nito. Anyway, baba na tayo. Thank you so much kay Rabat Boutique Hotel. Grabe, napakaganda. Parang sa lahat ng napagstayan kong hotel sa trip na ito, dito ako nagkaroon ng may pinakamagandang tulog. Ayan. Kasi napaka-homey. Anyway, wala na ako naiwan. Check. Yung maleta ko binaba ko na kanina. Kasi ang bigat, inuna ko na siya. Let's go. Okay, let's say goodbye to our room. Ay, sarap dito sa hotel na to. And ako lang yata talaga ang guest nila for 2 days. For 3 days pala tayo dito. 3 days and 2 nights. Ayan, ang ganda, no? Ayan, according to weather forecast, tomorrow, magsa-snow dito. 80% ang chance ng snow. And babagsak yung temp sa -10. O, diba? To mix emotions. Number 1, sayang na hindi natin maabutan yung snow dito sa Samarkand. Number 2, okay na rin kasi maganda yung weather, hindi masyadong malamig. Mixed emotions. Kasi iba pala talaga yung snow. Sobrang lamig pala talaga, madulas, but at the same time, para sa ating mga Pinoy na hindi sanay sa snow, masaya din. Anyway, naghintay na lang ako ng Yandex ko. Nakapag-book na ako for 25,000 som going to the train station. Okay, ayan na yung ating service. Hinatid ako nung taga-hotel, oh. Mabilisan daw dito. Thank you! So, take care of yourself. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much. See you next time. Okay, let's go. Sobrang bait nung una. Hinatid pa ako hanggang labas. Totoo ngayon na mababasa ko sa reviews na parang they will treat you like family. Super okay. So kung pupunta kayo dito sa Samarkand, go to Rabat Boutique Hotel. Service, good. Yung kwarto, good. Perfect. Breakfast is also good. So yeah, let's go to the train station. Malapit na tayo sa train station. Alam niyo fam, parang na-cancel ni kuyang driver yung ride sa Yandex. Kasi nakita ko sa app, completed na. Tapos ang na-charge lang sa akin, kasi naka-card ako sa app eh. So ang na-charge lang sa akin, 8,000 som. 25,000 som yung pamasahe. So lugi siya ng 17k som. Kaya feeling ko namang problema siya. Naririnig ko tumatawag siya sa parang operator, ganun. Kawawa naman. Siguro hindi lang niya ako makausap because of the language barrier. Kaya ang gagawin ko na lang, bibigyan ko na lang siya ng 20k som. Kasi 8k yung na-charge. So parang 28k na lang bibigay ko. Kahit sobra ng 3k som, okay na rin. Kesa naman siya yung problema. Kawawa naman. Ayan siya. Naririnig ko kanina tumatawag siya sa operator. Siguro hindi lang niya matranslate sa akin na kulang yung na-charge sa card. So yeah, bigyan ko na lang siya ng cash. Kasi dinouble check ko yung app eh. 8,000 lang yung na-charge sa akin. Eh diba nabanggit ko kanina 25k. So ngayon, ginawan ko siya ng translation. Sabi ko, Yandex only charge 8,000 som to me. But it should be 25,000 som, right? I will give you 20,000 som. Yan, para may translation. Okay? Okay? Ayan. Thank you. Ayun, okay. Tinanggap naman niya yung 20,000. So, ayan siya. Let's go. Pasok na tayo sa train station. Ayan o, Samarkand. Ayan na. Ito na yung mga manong na nag-aalok ng taxi o. Ayan o, ang dami nila no. Okay, pasok na tayo. Ito na yung train station. Samarkand Vokzal. Ayan. Vokzal, Samarkand. Ito yung itsura ng Samarkand Station. Galing, no? Very old and rustic pa yung design. May chandelier pa. Ayan, bili tayo ng kape. Coffee is life. Latte. Ito siya, oh. Loft Coffee. Thank you. Yes. Thank you.
Okay, ito na yung train natin to Bucara. Dito tayo sa EAT kasi business ulit yung nakuha natin. Again, nasa 500 pesos lang kasi yung difference ng business sa economy. So, nag-business na tayo. Ayan, business number 8 to Bucara. Okay, dito na tayo sa loob ng train. Ito yung lagayan ng bag ng mga maleta. Tapos, ang seat number natin ay 25. So, dito tayo sa window. Alright, ayan, nakasettle na tayo dito sa train. Ang biyahe pala ay 1 hour and 43 minutes. Tingnan natin kung ilang kilometers ang distance sa Samarkand to Bucara. 270 kilometers ang distance from Samarkand to Bucara. Almost the same din ang distance ng Tashkent to Samarkand, diba 300 kilometers. So, palayo tayo ng palayo. From Tashkent to Samarkand, Samarkand to Bucara. Tapos, the day after tomorrow, Bucara, diretso na tayo ng Tashkent. Ang ganda ng business class nila. For the 500 peso difference, okay na din. Ayan na yung trend. Konti lang yung pasahero, no? Tapos, may TV din. Kaya pala nagpo-provide din sila ng headset. Kasi may TV. Ayan na, umandar na. Ano to? Ngayon lang ako nakita ng ganyan na train. Tapos may mga parang ito pa yung makalumang train, no? Yung may mga daladalang mga, ano kaya yan? Pang construction. I'm not sure. Ayan, basta, ayan na. Ayan yung mga train attendants na. Okay fam, so 1 hour and 40 minutes nga ang biyahe. Going here, and nandito na tayo sa Bucara. Ayan. Actually, sinerch ko yung tamang pronunciation. Bucara pala. Welcome to Bucara. Ang bigat ng aking maleta. Okay, ayan. The struggle of a solo traveler. Yan, ito ang itsura ng Bucara Station. Yan na yung tren na sinakyan natin, oh. So, ito yung main station ng Bucara. Ang ganda, no? Dito na yung labasan. Ayan, marami ulit mag-aalok ng taxi. To go to Bucara City Center, nasa 25 minutes din ang biyahe mula dito sa train station. So, tulad din sa Samarkand, no? Nasa ganun din kalayo yung train station papunta sa City Center. So, magbubuk lang ulit ako ng Yandex taxi going to our hotel. O, diba? Same lang din yung pamasahe from hotel to Samarkand kanina. Okay, halika na. Basta tayo. Ayan, 12.1 kilometers. Ang pamasahe ay 25,000 som. Okay, let's go. Labas tayo. I already have. Thank you. Optional tax, it's not too expensive. I said price if you want to go. If you don't want, you don't go. I already have booking. If you don't have taxi, I'm optional. It's not too expensive. Yeah, I already have. I have big car, big baggage. Okay. Ayan, diretso na tayo. O, diba? Ganun din dito. Alaki ka rin. I already booked Yandex. Yeah, Yandex price, same price. I already have booking. Hello. Hi. Let's go, I'm optional car, cheap price. Yandex. I already have booking. Okay, name hotel. Hotel, yes? Hotel. I already have. Okay, let's go, I'm Yandex, no problem. Which hotel? 20,000 full. No, thank you. Diba, makulit din sila dito. Pero, mas gusto ko kasi yung Yandex. Kasi sa app na siya binubok, diba? Ayun, ang dami nila, grabe. Kasi dudumugin ka. Pero okay naman, di naman sila nangahawak, hindi naman namimilit. Katulad din sa Samarkand. Kumbaga, kukulitin ka lang na sa kanila ka na lang mag-book kaysa mag-Yandex ka. Ayan, hanapin na lang natin yung Yandex. Saan na ba siya?
Ando siya sa dulo. Okay, fam, we're here na sa ating hotel. Heavy. Thank you so much. Papasok din siya. Ayan. Dito tayo sa boutique hotel. Minzifa. Ayan ang itsura dito, fam. Oh. Ganito pala dito sa Bukhara, no? Ano siya, old meets new ang vibe. Kanina ang dami ko nadaanan ng mga old buildings. Pero ang dami rin naman mga bago. So, old meets new. Time check, it's 12:40 and sana maka-check-in na tayo. Ayan yung hotel natin, oh. Simple lang ulit siya sa labas. Ayan. Tingnan natin sa loob. Grabe, pinto pa lang. Ang ganda na. Ayan, let's go. Saan ang kanilang reception? Hello. Thank you. Can I help you? Yeah. Thanks. It's heavy. Ayan, reception. Thank you. You have a reservation? Yes. Only cash. Cash. Yeah. Maybe Okay. later. Yeah, later, yeah. So, cash lang palang ina-accept nila dito. Ganon din sa kabila, sa Samarkand. Cash lang din yung binayad natin. Malika, akit na tayo. Ang ganda, oh. Wow, ang ganda. I love the vibe. Oh. Wow. Oh my God, it's so pretty. Wow. Wow, just wow. Okay. Let's remove our shoes. Ang ganda. Bigyan ko kayo ng room tour. So, yan ang pinto natin. Meron tayong table dito. Andiyan ng minibar. May tsaa. May initan ng tubig. Hindi sila ma-coffee dito, no? More on tsaa talaga. Tapos, ito heater to eh. Ayan, heating system yan. Tapos, baka malamig dito, no? Kaya tignan nyo, ang laki ng heater nila. Tapos, ayan na yung kama natin. Napakalaki ng kama. And tignan nyo naman yung design ng room natin. Oh, an old Uzbekistan design. Ang ganda, no? Ayan. Tapos meron tayong lumang chandelier. Tignan nyo yung kahoy, no? Alam mo yung sinaunang panahon pa. Yeah, so this is our hotel. So old meets new din yung hotel natin. Kinda old vibe. Pero in-update nila yung mga gamit. Ayan, no? Updated naman yan. Pati yung pinto, naka-keycard. Tapos we have a full-length mirror dito. Ito natin ilalagay yung ating mga damit. Ayan, ang laki. Oh, nice. Tapos meron tayong ref, safety deposit box, and a TV. May telephone din. Aside from the heater, ito may centralized heater sila. Meron pa tayo isang heater dito. Ayan. Tapos, here's the toilet. Oh, ang laki din ng toilet. Oh, wow. Meron tayong bathtub. Diyan tayo mag-shower. Ang laki ng toilet. Grabe. Ayan. Wala nga lang bidet. Hindi uso ang bidet dito sa Uzbekistan. Tapos, ayan yung mga towels natin. So, yeah. This is our room. Ang ganda, no? Ayan, inayos ko na yung mga gamit ko dito. Dito ko nilagay kasi ang laki naman ng space ng bed natin. Dito na ako higa sa space na to. Tapos dyan yung mga gamit ko. Nag-ayos na ako ng mga files. In fairness, mas mabilis yung internet dito kaysa doon sa Samarkand. Dito na sa around 25 Mbps yung upload. Sa Samarkand, mga less than 10 Mbps. At least dito 25. Siguro naman mabilis tayo makakapag-share ng files para ma-edit at may mapanood kayo, no? By the way, nabuko pala itong hotel na to sa Klook for around 2,800 pesos
per night. For 2 persons na yan and may kasama ng breakfast. O diba? Mura dito fam sa Uzbekistan. Well, in fact, in Kazakhstan, mura din. So itong dalawang countries ng Central Asia, sobrang mura talaga na ang gagastusin dito. Also, kung magbubook kayo sa Klook fam any hotel or activities, pwede kayong gumamit ng code ko na JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. So ngayon, papahinga lang ako saglit mga 30 minutes tapos labas tayo for lunch. Magsa-search din ako ng masarap na kainan or magtatanong ako sa reception, di ba? Kasi usually yung mga recommendation ng reception, yun ang bongga talagang masasarap talaga, no? So yun lang, I'm loving the place, no? Homey rin yung vibe. And ito, napakalakas ng heater. Ayan. Hindi ko pa nga binubuksan yung isang heater. Pero according to weather forecast, magsisnow daw mamayang mga alas 12 ng gabi. So, malamang sa umaga, malamig na dito. But yeah, i-update ko na lang kayo. Mamaya, yun, pahinga na muna tayo fam saglit. And then, labas tayo in a bit. O, diba? 10 minutes pa lang yata ako nakahiga. Pero nakaramdam na ako ng gutom. So, tara, labas na tayo. Magtatanong ako sa reception. Ano yung recommended niyang restaurant? Let's go. Nagtatayo na sila ng Christmas tree, oh. Ayan, nakalabas na ako. Yan yung entrance ng hotel natin. At ito ang ating neighborhood. Grabe, no? Feel na feel mo na nasa ibang bansa talaga tayo. So, ayan yung hotel natin. Usually, yung mga establishments talaga dito, simple lang sa labas, no? Tapos, binabonggahan yung design sa loob. So, yung nirecommend nilang kainan, malapit lang dito. 350 meters away lang mula sa hotel. So, lalakarin lang natin itong eskinita. Puro Minzifa dito, oh. O, Minzifa Travel, Minzifa Hotel. So, mukhang malaking ang Minzifa. Yan, Hotel Hanfa. So, marami ring mga hotels dito, fam. Kasi, ito na yung parang center ng Bukhara. Tapos, yung mga tourist spots, malalapit lang din dito. Ito yung nilalakad natin. Walang katao-tao, no? Kasi nga, low season ngayon. So, konti lang ang mga turista. Ayan, dito tayo kakain sa Ivan. 5-minute walk lang from our hotel. Okay? Wow, ang ganda rin dito. So, ito yung restaurant nila. So, diba ang fancy talaga sa loob? Sa labas mukhang lang, simple lang. Oh, wow. So cool. Sabi, napakaganda dito. Fun fact, 1886 pa raw itinayo itong building na ito. Grabe, more than 100 years old na siya. Tapos ganyan pa siya kaganda. Order muna tayo, meron silang English menu. Ivan Restaurant. Ayan. Okay, here's our salad from arugula with beet and small bread. Yan, mamaya pa yung main course natin, yung meat. Let's eat. Diba, salad-salad ang labanan dito. Ganun talaga. Kasi mamit eh. So, kailangan mo ng pambalance. Masarap ng timpla nila, ah. Ano to? Parang cheese ball. Parang mozzarella. Itong restaurant na to, parang fine dining siya, no? Pero alam nyo, mura. Itong salad na to. 65,000 son. So, parang around 300 pesos. Pero sa Philippines, yung 300 malaki na. Pero, ang kino-compare ko is yung para siyang fine dining na ang ganda ng ambience, ang ganda ng service. Pero, for 300 pesos na salad, okay na siya. Hatiin na natin yung tinapay. Puso talagang tinapay dito, no? They cannot live without bread. May butter sila. Hintayin ko yung meat. Masarap to, may meat. Okay fam, here's our food. Ito na ang meat bukhara. Malapit ko na maubos yung salad. Ayan, let's eat. Meat bukhara. So meron siyang meat, may mashed potato, may carrots, okay. And ano ito nga sa taas? Mint, rosemary. Bon appetit. Again, sobrang lambot talaga ng meat dito. Winner. Partner na natin ang tinapay. Ayan o, sobrang lambot o. Mashed potato. Tapos meat. Sarap. So hanggang dinner na ulit to.
Usually, ang kinakain ko na lang taga dito, ano yun, no? Breakfast, tapos late lunch. Okay na yun. Sarap. Lahat ng food dito, masarap. Pasok siya sa panglasang Pinoy. Okay, bayad na tayo, fam. So, the orange juice is 55,000. Freshly squeezed. Sarap. Tapos, yung salad ay 63,000. Bread is 15. And then, yung meat is 97. Total natin is 230 plus 20% na service charge. So, 276,000. So, Maybe cash? Cash? Yeah. You don't accept card? Today restaurant card machine don't work. Oh, okay. May sira daw yung ano nila, card terminal nila ngayon. Buti na lang meron tayong cash. Here, I know, mahal siya, no? Pero, with the food naman, yung quality. Tapos, you get to eat sa isang rustic vibe na restaurant na 1800s pa. Okay na din. Kasi yung 1 to sa atin, kung isi-spend mo yan sa buffet, di ba? Pero dito, ayan na yung makukuha mo. So, okay na din. Tsaka last leg naman na ito of our trip. So, okay na din. Thank you. Sarap ng orange juice. Fresh na fresh. Kalabas na ako, fam. Ayan yung kanto na nilabasan natin. So, dyan din papasok yung hotel natin. Ang ganda dito sa Bucara. Tignan nyo. The vibe is very different, no? Ooh, wow. Ibang-iba, no? Grabe, ang ganda. So, ito ang Bucara. Okay, dito tayo. So, nice. Ayun, may nagpapapicture doon sila. Okay, fam. So, nandito tayo sa Liabi House. Itinuturing itong historic center of Bucara as inscribed by the World Heritage Committee. So, itong ancient city of Bucara is also a UNESCO World Heritage Site. So, itong Bucara, fam, is also a prominent stop of the Silk Road. Tulad nung sa Samarkand, no, na shinare ko sa inyo. Alam nyo naman na yung history ng Silk Road as I've shared in the previous vlogs. So, yung name na Bucara is derived from the Old Uyghur language meaning prayer house or temple. O diba, from the name itself, napaka-iconic nung pangalan nitong lugar na ito. Also, another fact, fam, more than 2,000 years old na rin itong city na ito, and it is one of the best examples of well-preserved Islamic cities of Central Asia of the 10th to 17th century. And lastly, fam, in 2020, the Organization of Islamic World for Education, Science, and Culture designated Bucara as the capital of Islamic culture. So, ganun ka-importante itong city na ito, no, sa world of Islam dito sa Uzbekistan. O diba, fam, sobrang interesting na more than 2,000 years old na rin itong city na ito. So tomorrow ko pa planong puntahan yung mga historical sites dito sa Bucara. So ngayon, more on chill lang tayo. Nagkataon lang na nakita natin tong Liabi House. Isa ito sa mga historical sites dito sa Bucara na i-visit sana natin tomorrow. Pero ngayon na natin didaanan kasi nasa labas lang naman siya ng hotel natin. Itong Liabi House, sa Persian language, ang pangalan pala niya is By the Pool, and it was constructed in the 16th and 17th centuries. Grabe, napakatagal na rin itong place na ito. So, the central point of the plaza is the pool itself. Yung pool, ayan yung nakikita nyo sa likod. Ayan. Meron din nagpo-photoshoot na na wedding photoshoot. Tapos, it is surrounded on 3 sides by different structures of individual significance. So, papakita ko sa inyo yung mga different structures dito. So, number 1, ang oldest building dito is the Kukeldash Madrasa, and it was built between 1568 to 69. Grabe, sobrang tagal na nitong building na ito. And its many functions over the years include a caravanserai, defense fortress, women's center, and even a hotel. Okay, next side naman is the building na nasa likod natin. Ayan. It's the Nadir Divan Beghi Khanka. Its elegant portal reflected in the water. It was constructed in 1619 to 1620. And nag-serve itong building na ito as accommodation for visiting Holy Ben. Ayan, yung nasa likod na building na yan. Yan yun. And last naman, on the eastern side stands the Nadir Divan Beghi Madrasa, which was erected in 1622 to 1623. So originally, ginawa siya as caravanserai, pero in order siya to be repurposed as a madrasa. And its layout lacks the traditional mosque and lecture hall. So in between the two buildings daw sits the popular statue of Khoja Nasreddin on his donkey, known as the Wise Fool from Sufi Tales. So lapitan din natin yung popular statue.
Ito pala yung nakasakay sa donkey. The wise fool from the Sufi Tales. Ayan siya, fam. Tingnan natin yung loob ng madrasa. Wow, ang ganda. So, mga souvenirs na ngayon and mga damit ang binibenta. So, ginawa ito as caravanserai, no? O, diba? Ang ganda dito, fam. Yan. Una siyang ginawa as a caravanserai. Tapos later on, kinonvert into a madrasa. Yung madrasa, nabanggit ko na yun noong nakaraan, diba? It's like a learning school para sa mga tao dito. And yung caravanserai, for additional info, ito yung parang inn or hotel nung sinaunang panahon. Imagine niyo, since this is part of the Silk Road, so lahat nung mga taong nagta-travel between Europe, Asia, and Middle East, syempre may mga iniistapan yan, diba? And dito sila tutuloy sa inn or hotel na ito or tinatawag na caravanserai. Tapos, ayun, after nilang tumuloy dito, papahinga, saka sila magpo-proceed sa biyahe nila. So, yun ang caravanserai. Diba? Interesting. Actually, nalaman ko na yan nga nung sa Netflix series na napanood namin ni Papang yung Ertugrul. Meron silang mga caravanserai nun. And yun, ginagawa nga nila, umi-stop sila doon pag magpapahinga, ganun. So, ganun din dito. Yun din talaga yung true story ng Silk Road na may mga caravanserais talaga in between the routes. O diba, ang galing? So interesting talaga yung Silk Road, no? Imagine niyo, nai-imagine ko dito sa lugar na to nung sinaunang panahon, diba? Yung mga nagka-caravan or yung mga sinaunang tao, dito sila nung tumutuloy. So ganun ka-importante tong place na to. And ganun na siya katagal na hanggang ngayon ang ganda-ganda pa din, no? Ayan siya. Tapos kinonvert into a madrasa. So, yung madrasa, learning school, diba? So, pag madrasa daw, usually yung taas yung ginagawang dormitories. Tapos, yung baba, yung studying place nila. Ayan na, nakalabas na ulit ako. Ang ganda, no? Ang ganda dito sa Bukhara. Very chill place lang siya. And walang masyadong tour. Actually, may mga tourist pala ako nakita kanina. Nagtutour. Ayan siya. Fam, ito pala ang Lobby House Restaurant. Isa rin ito sa mga sikat na restaurants dito. Tignan nyo, may mga pictures sila dated 1907 to 1921. Ito siya noon. Hanggang ngayon nakatayo pa rin siya. Matibay na matibay. Ang galing, no? Okay, fam, nag-Yandex lang ulit ako for 7,500 som. Kasi gusto ko mag-check out ng mall dito. Kasi today's our free day. Tomorrow kasi mga historical sites yung pupuntahan natin. So today, gusto ko naman mag-check out ng mall. Kung anong itsura ng mall nila dito. Ayan. This is the Buxoro Sabdo Majmuasi. Tignan nyo, lumalamig na. Kasi mamayang madaling araw magsa-snow. Mukha naman kasi tingnan mo yung kalangitan. Parang pa-snow na any minute from now. Sige, dito tayo. Buxoro Sabdo Majmuasi. Grabe, hanggang alas 12 yung mall. Okay, come on. Ay, sarap ang init. Ito siya sa loob. Parang may pagkatutuban sa atin, no? Pero ang gaganda, ha? Ayan. Diretso tayo. Galing, no? Parang puro fashion dito sa first floor. And ganito yung fashion nila, no? Kasi taglamig ngayon. So, ayan. Cute, So, more on fashion and shoes, accessories. May Apple Store sila, Makita ko dito sa 4th floor sa kanilang food court. Kaya mag-hello daw sila. Hello. Pizza. Okay, so ito palang itsura ng food court dito sa Uzbekistan, sa Bukhara. Parang same lang din sa atin. Ang kinaibahan lang, syempre yung variety ng food, tapos yung mga tables and chairs, ayan. Pero yung itsura ng food court, same. Parehas nung sa atin. Kung ano yung sa atin, ganun din dito. Ayan siya.
Ayan, nakalabas na ako. Wala masyado interesting sa mall nila, no? Although ito lang kasi yung mall na malapit sa hotel. Meron pang mas malaking mall dito. Sa harap, ayan, may mga boutique stores po sa harap. I can see Pierre Cardin. Yan, familiar tayo dyan. Yun lang. The rest, parang mga local stores na nila, no? Ayan yung bank, Agrobank. Yeah, so this is Bukhara. Ang cute nung ice cream shop nila. Yandex Eats. Ito yung mga nagde-deliver ng food. Kapag umorder ka, ayan, Yandex Eats. The Michi Restaurant, Italian fast food. Lalakad-lakad lang ako dito. Tawid tayo doon sa kabila. Parang maraming stores doon. Anong meron dito? Mobile. Ano to? May tindahan ng meat, oh. Ang random naman. Biglang may tindahan ng meat dito. Barbershop sa taas. Style Center. Ito, Mega Market. It's like a supermarket. Ayan, oh. Pa mo yung mga binibili natin sa bazaar. Meron dito. Yung mga iba't ibang uri ng nuts, chickpeas, macadamia, meron din. Ayan yung mga fruits. Habil tayo ng orange juice. Ito, ang dami nilang milk. Orange juice. Ayun. Ito yung mga chocolates nila. Mercy, oh. May Mercy din sila. 54,990. Ang dami nila chocolates, ha. Millennium. Ayan, Alpengold. Oh, ang dami. Nestle. Ayan na, mga coffee is life. Nescafe latte nila, oh. Cappuccino. Meron din silang biscuits. Assorted biscuits and assorted chocolates. Dami ng chocolates. Maganda ito magpasalubong, oh. Dami, pati biscuits. Pastries. Mahilig talaga sila sa tinapay, no? What can we see here? Dio. Oh, may Old Spice din sila dito. Nivea, Gillette. Instant noodles. Kakaiba yung mga instant noodles nila. Hindi natin kilala. Ito ang kanilang mga canned, ano to? Sardines. Tuna. Kakaiba din, no? Hindi natin kilala. Ito naman yung kanilang mga chips. Konti lang yung selection nila ng chips, no? Mga healthy yata ang mga tao dito. Hindi sila mahilig sa chips. Ayan, konti lang. Ito lang yung section ng chips nila. Kalabas ako ng supermarket. Bumili ako ng water, orange juice, and coffee. Ngayon, nag-book na ako ng Yandex, pabalik ng hotel natin. Ang mura lang, 7,500. So, magkano yun sa atin? 34 pesos. Mura, no? Para lang nag-tricycle. Ayan na, hinihintay ko na lang. Malapit na siya. Ayan yung bus dito, oh. Kita nyo may number siya. Bus 63. So, yan yung commuter bus nila dito. Cute, no? Liit lang. Ayan na siya, dadaan na. Diba? Ayan yung mall na pinanggalingan natin. Tapos, ito lang yung supermarket. Mega Market. Tapos, sa taas parang condominium style na, no? So, ito yung sinasabi ko kanina na parang old meets new. The city looks old, pero may mga bago rin naman na mga establishments. 5 PM na ngayon. So, itong itsura ng 5 PM dito sa Bukhara. 693XA. Ito na yung ating Yandex. Ayun na yung sinakyan nating Yandex for 30 plus pesos. Ito na ang ating hotel. O, diba? Halika na. Get na tayo. Hello! We're here. Grabe, ang laki ng kwarto natin. Whew. We're back. Palamig na lang palamig sa labas. So, pakita ko yung binili ko. Meron tayong orange juice. Ayan. Orange nga ba to? Oo, orange. Ayan.
I love orange juice for vitamins. Water. Let's drink lots of water. And then coffee, yun lang. Ayan siya. Diba? That's it. Ito, ilalagay ko to sa ref kasi may ref tayo dito, diba? Ngayon yung laptop ko. Diyan ko nilagay kasi dyan may saksakan. Nagsishare ako ng files kay editor. O iniwan ko. Yung sinishare ko kanina nasa 100 plus clips. 29 clips na lang hindi na share, di ba? So okay ang internet dito. Love it. Okay, story time muna tayo. Alam niyo fam, sobrang okay nung shoes na nabili ko sa Decathlon. Kasi number 1, hindi siya tinatabla ng lamig talaga. Number 2, hindi masakit sa paa kahit na ang dami mong nilalakad. Okay siya, no? Hindi naman ako nagkamali ng pagpili kay Decathlon na shoes. Kasi marami sa inyo nagtatanong yan eh. Kamusta yung shoes? Okay ba? Yes, okay na okay. Lalo sa mga snow. Hindi talaga siya tinatabla ng lamig. Hindi kagaya pag mga normal shoes, papasukin ng lamig yan tapos magbabasa yung paa mo, yung medyas mo, diba? Dito sa Decathlon, hindi. So, talagang waterproof siya and okay siyang panglamig. Ano pa ba yung mga naging questions nyo? Yung bag, oo. Nabanggit ko sa previous vlog pero yan, baka na-miss nyo lang. Again, itong bag na gamit ko is Mimco ang brand. From Sydney, Australia siya. And yeah, niregalo sa akin ito nung isang fam natin doon. And ngayon ko pa lang siya ginamit. Kaya ngayon nyo lang siya nakita. No? What else? Ang mga questions. Kazakhstan, yung sa visa, oo, visa free. Sa Uzbekistan naman, kumuha ako ng e-visa. Na-share ko na yan. Tapos, a week before ako kumuha ng e-visa. And once ma-approve ka, start na yun. Start na yun ng effectivity ng visa mo. So, yung na-approve naman sa akin is valid for 3 months. Tapos, stay for 30 days. So, at least kahit a week before the trip kayo kumuha ng visa or 2 weeks before the trip. Actually, pwede nga 1 month prior to the trip kasi 3 months naman yung validity ng e-visa. So, as long as pasok kayo dun sa 3-month validity, okay lang yan, no? So, ayun fam. So, today's a chill day kasi tomorrow pa talaga yung schedule natin dito sa Bukhara. And today, hindi talaga ako nag-schedule ng any activity. Although napuntahan natin yung spot na malapit lang dito, nakapunta tayo sa mall, diba? At least tomorrow, bawas na yung mga spots na pupuntahan natin. So tomorrow, ang pupuntahan natin more on mga historical spots, yung mga importanteng spots dito sa Bukhara. And tomorrow is our last full day sa trip na ito dahil the day after tomorrow, sasakay na tayo ng tren going back to Tashkent and flight na rin natin going back to South Korea. No? Grabe, parang kailan lang nakakarating lang natin sa Almaty. Fresh na fresh pa sa alaala ko yung mga moments natin doon. Tapos ngayon malapit na mag-end ang ating trip. Grabe. Also, gagawa ako ng expenses and budget vlog. Huwag kayong mag-alala. I-share ko yan sa inyo. Buong budget and the itinerary of our Kazakhstan, Uzbekistan trip. So for now, i-end ko na itong vlog. Hindi na ako magdi-dinner kasi busog pa naman ako from our late lunch kanina. And meron naman akong juice. Mag-juice na lang tayo mamaya. So yeah, bago ko i-end itong vlog na to, please follow nyo ako fam sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko fam. Check nyo yan, baka hindi lang kayo nakasubscribe. Subscribe na kayo. Ayan. Para manonotify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So yeah, maraming salamat sa panonood and I'll see you on the next vlogmas. Bye, good night.